Alam nyo ba kung bakit nababansot ang mga tanim? Hello mga ka-agri. Sa video na to, ibibigay po namin sa inyo yung 8 dahilan. Kami na. Unang dahilan ay yung maling pH level. Pag sobrang baba po ng pH level ng lupa, masyadong acidic. Ang mangyayari po dyan, pwede siyang atakihin ng mga fungus. Kasi yung fungus po naninirahan siya sa acidic environment. So anong pwedeng gawin para tumaas yung pH level? Pwede kayong maglagdag ng abo, ng biochar o ng uling, carbonized rice hull, yung baking soda. So yan po nakakatulong para i-increase yung pH level. Pag sobrang taas naman po ng pH level, may problema din. Masyado siyang alkaline. Pag sobrang alkaline ng lupa, hindi naman po ma-absorb ng halaman yung nitrogen na nandyan sa lupa. Kaya makikita po natin yung resulta sa mga dahon. Naninilaw, tapos matigas at may mga linya-linya. Parang ganito. Nakikita yung mga veins nung dahon. Kahit anong bigay po natin ng nitrogen dyan sa lupa, hindi ma-absorb ng halaman. Kailangan po natin ibaba yung pH level. So, ano yung gagawin natin? Pwede tayo mag-apply ng fertilizer na merong sulfur tulad ng Epsom salt, magnesium sulfate. So, yan po, napapababa niya yung pH level. Tapos, ma-absorb na ng halaman yung nitrogen. Kaya, gaganda na ulit yung mga dahon. Ang gusto po ng tanim ay slightly acidic. So below 7, mga 6.4 to 6.8 pH level. Number 2 ay matigas na lupa. Ito yung isang example. So kung compact yung lupa, tumigas siya, hindi rin po lalaki yung tanim kasi hindi po makapag-expand yung ugat ng halaman. Kailangan po buhaghag at malambot yung ating pinagtataniman para lumaki ng lumaki yung ugat at lalaki rin yung ating tanim. Tatlong dahilan ay kulang sa nitrogen. Yung nitrogen yan po yung kailangan ng halaman para lumaki, gumanda at magberde yung mga dahon. Binibigay po ito sa unang bahagi o sa vegetative stage ng ating tanim. Kaya pag may nitrogen deficiency yung inyong tanim, mapapansin nyo po ang tagal lumaki, bansot na yung mga seedlings ninyo. So, pwede natin gawin dyan, mag-apply kayo ng mga nitrogen-rich fertilizer. Kung kayo po ay nag-organic, pwede yung fermented plant juice, fish amino acid, tapos yung swamp fertilizer, yung grass clipping tea, yung mga dahon ng malunggay, dahon ng kakawati, pwede natin i-mulch. Yan po kasi mabilis siyang mabulok. So, dito naglagay ako ng dahon ng malunggay. So, ilang araw pa lang nabubulok na siya. Mabilis siyang ma-decompose, kinakain siya ng mga microorganisms, ng mga good bacteria na nagko-convert ng organic matter into nutrients na nagagamit ng ating mga tanim. Kung kayo naman po ay gumagamit ng chemical fertilizer, ang pwede nyo pong ibigay sa mga tanim yung urea 4600 o yung ammonium phosphate. Yan po matataas yung kanyang nitrogen content. Kaya lang wag po masyadong marami at wag masyadong malapit sa tanim kasi pwede pong matunaw. So yung ganito kaliit hindi pa siya pwedeng applyan. Mga 2 weeks pa bago kayo mag-a-apply ng chemical fertilizer. Kasi kahit po ganito kalaki, pag napasobra yung inyong urea, pwedeng matunaw po yung inyong seedling. Pang-apat na dahilan ay maling pagdidilig. Pwedeng overwatering, pwede rin underwatering. So pagka overwatering, sobra-sobra yung tubig, ang nangyayari po dyan, pwedeng mabulok yung ugat ng ating tanim. Nagkakaroon siya ng root rot. Lalo na po pag yung lupa nyo matagal mag-drain, pwedeng mamatay or magkasakit yung inyong tanim. Para malaman natin kung kailangan na magdilig sa mga tanim, pwede kayo mag-finger test. Ibaon nyo po yung inyong daliri ng 2 inches. Yan, pag may sumama na lupa, ibig sabihin, basa pa yung ilalim. So, kahit hindi pa po kayo magdilig, okay lang yan sa tanim. Pero pag tuyo na, doon na po tayong magdidilig. Pag kulang sa tubig, ganun din, mabagal siyang lumaki kasi yung tubig po ay pangunahing pangailangan ng halaman para makagawa siya ng pagkain dyan sa mga dahon. Yung tinatawag nating photosynthesis. Tatlo yung kailangan niya. Sunlight, water, at carbon dioxide. So, kung kulang sa tubig, hindi siya makapagluto, hindi niya ma-process yung mga pagkain, yung mga nutrients na i-distribute niya rin sa kanyang katawan
kaya mabagal yung paglaki. So kailangan sapat at tama yung ating tubig. Panglimang dahilan ay kulang sa sunlight. Pag kulang po sa sunlight yung ating mga tanim, mapapansin nyo po mahahaba at malalambot. Ano, gaya ng sabi ko kanina, yung sunlight ay isa ring pangailangan ng halaman para makapagluto siya ng pagkain. So kapag malilim yung pinagtaniman ninyo, mabagal yung kanyang paglaki, tapos sa mga seedlings naman mahahaba at malalambot. Ako pag nagpupunla, ito nakalagay na sa direct sunlight. Hindi ko lang hinahayaan na matuyo yung lupa para hindi rin mamatay yung mga seedlings. Ito medyo mahaba siya ng konti, hindi naman ganun kahaba. Dahil po sunod-sunod yung pag-uulan, makulimlim dito. Kahit summer, makulimlim siya kaya yan, hindi gaanong nainitan. Pero okay pa rin yan. Hindi naman siya sobrang lambot. Pang-anim na dahilan ay masikip na lalagyan. So itong mga kamatis na to, ayan, hindi na siya lalaki ng gusto dahil maliit po kasi yung pinagtaniman sa kanya. Kailangan na po itong mai-transplant. Kasi nagkakaroon na po ito ng root bound. Ang mangyayari dyan, iikot po yung mga ugat niya dito sa palibot ng container. Hindi siya makapag-expand. Kaya malilimitahan po yung paglaki ng ating mga seedlings. So ito po, tinatanim ko ng malalim itong kamatis or pahiga. Ayan, nakatanim siyang ganyan. Kasi ito pong mga tinik-tinik sa katawan ng kamatis, ayan, tinutubuan po yan ng ugat. Mas maraming ugat, mas maraming sisip-sip ng tubig tsaka nutrients sa lupa. So ituturo ko sa inyo pagka time na i-transplant itong mga kamatis. Sa mga seedlings ganun din, pagka sobrang dikit-dikit yung mga punla, hindi po yan lalaki. So ito po natining, inalis ko na yung magkakadikit. Yan, nag-iwan lang ako ng 3 kasi titignan ko kung saan dyan yung mas healthy. Ito dito sa kabila, isa na lang talaga tinira ko. Ito may tumubo pa na maliit, so alisin ko lang ito para lumaki ng maganda yung isang isang petchay. Ito inalis ko na nakaraan. Diyan ko na rin siya nilagay para mabulok. Pag dikit-dikit kasi matagal yung paglaki ng mga seedlings. Yan din yung isang problema. Kaya nitining po natin yung mga punla. Pero pwede naman natin siyang itanim pa ulit. Dahan-dahan natin siyang ihiwalay at itanim sa ibang lupa para patubuin ulit. Number 7, yung sakit at peste. So ito po may mga leaf miner. So kapag sobrang dami yan at hindi na control, kakainin niya yung mga tissues dyan sa dahon, magiging ineffective sa halaman na makapagluto ng pagkain. So kailangan natin makontrol yung mga leaf miner. Ito nakaraan, meron din yan pero pinisil-pisil ko na kaya natuyo. Ibig sabihin napatay ko yung larvae. Yan. Tapos pag may sakit naman ito, tulad nito. Yan, nagkaroon ng sakit yung kanyang dahon. Medyo mabagal yung kanyang paglaki. So halos sabay-sabayan silang nakatanim pero itong isa maliit pa. Pang-8 dahilan ay yung kompetensya sa nutrients. So ito dalawa yung nakatanim, merong alugbati tapos yung talong natin. So talagang nabugbog itong tanim na to, may sira na yung kanyang dahon, may kaagaw pa siya na nutrients dyan sa lupa. So kailangan natin i-transplant itong alugbati. Ililipat ko na lang ito mamaya. So yan, ito tulad din nito, mga damo. Yan po ay kaagaw din ng ating tanim sa nutrients dyan sa lupa. Kaya pagka masukal or madamo yung paligid ng inyong tanim, expect nyo na medyo bansot din yung inyong tanim. Lalo na po pagka malalaki yung damo at naunahan niya yung mga tanim, yung mga seedlings, magiging malilim. Hindi na siya makakuha ng sunlight kaya nababansot din yung inyong mga tanim. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!